Yung kaalaman ko po sa oil price hike, minsan kasi may mga meeting kami ni Sir regarding ganito, nagtatanong ako, Sir, kailan magkakaroon ng price hike, ganito, ganito. Tapos turuan niya ako kung saan ako mag-monitor ng price sa world market. Because Caltex is owned by Chevron. Ang Caltex is a brand name lamang. So, ang price ng Caltex nakabase sa world market. So, doon ako nagmo-monitor. Ganito na per barrel, ganito na, tumataas siya every minute. So, namomonitor natin kung ilan ang itataas ng fuel every hour or minutes. So, pag abot yan ng Monday, doon pa lang magre-release ng final price ang Chevron. Ito yung price natin dapat i-increase. So, i-implement yan sa Tuesday. That is why all gasoline station implement or change their price sa board every Tuesday. So, meron ding mga senaryo na magugulat tayo na nag-change price every day. Katulad ng nangyari this week. So, how many times nag-change price? So, sa pagkakaalam natin, nasa 24 pesos ang increase sa diesel. Tapos sa gasolina, nasa 13 pesos. So, nag-meeting ang tatlong malaking fuel companies ng Pilipinas, which is the Shell, Petron, and Chevron, na huwag biglain yung increase sa gasolina kasi masakit sa bulsa ng mga motorista natin. So, first increase namin sa Monday, nasa 10 pesos, then sa Tuesday, 4.5, sa diesel yon. Paunti-unti para hindi masakit sa bulsa. So, as of now, we are not allowed containers to be filled up by the customer. Kasi meron kasi mga customer na nagtitake advantage, no? Nasabihin nila, mag-increase na next week. Kailangan natin mag-fill up na ganito. So, paano natin masiserve yung mga other customer na gusto pang bumili ng fuel kung i-ano natin yung mga containers nila? Pero there are some exception sa mga agriculture, sa Fisher Fox, at saka mga hospital. Kailangan natin din i-fill up, miski mag-ano na sila. Sir, kailangan namin ng ganito, galon, ilang galon. No? So, magpapaalam muna kami sa boss, sir, na may magtubi ganito, may mag-fill up ganito, from ganitong opisina. So, titingnan namin yung background ng opisina kung it is essential to be fill up yung galon nila. Sabi ni sir, okay na. Pero priority talaga namin yung mga ganyan. Kasi alangan naman dalhin nila dito yung bangka nila. Alangan dalhin nila dito yung generator nila na ginagamit nila, di ba? So, we allowed those containers na dinadala nila po. Okay, sir. So, nung feeling na mag-viral di ko talaga ma-express kasi kahit na nakaupo ka lang, there are some people na magpunta sa'yo, pwede makipag-picture, pwede ganito. Magtataka ka. Yung una, nagtaka talaga ako na there are some people talaga, bro, pwede makipag-picture. Bago mag-tubil or bago mag-fill up ng kanilang sasakyan, ganun yung first na senaryo na makikita mo. So, sige, pagbigyan na lang. Until such time na nakita ko na nag-viral na pala yung simple idea and videos na nakuha ng RMN. Isa lang po ang gusto kong sabihin sa mga nakaupo sa gobyerno. So, magtulungan po muna tayo to settle this problem sa oil crisis, sa fuel, para po maibsan naman yung hirap na dinaranas ng mga Pilipino. Kasi pag fuel po talaga ang tumira, naku, lahat po ay magtataas. So, ngayon, dapat siguro ang gawin ng gobyerno natin is to negotiate the neighboring countries na meron mga enough supply of fuel para masettle po yung mataas na increase ng fuel natin. What are those countries po? So, as of now, para wala talaga galing sa Middle East kasi doon sa Strait of Hormuz, wala talaga makadaan. So, ang gagawin siguro ng gobyerno, kung ano yung may pinakamalapit na bansa sa atin which may available na supply, makipag-negotiate muna kahit paunti-unti. Pag okay na po yung sigalot sa Middle East, saka po tayo babalik kung saan tayo kumukuha.